Showbiz fanatics, here's your ayuda from the Hello Love Again set from Joy herself. Usap-usapan ng mga posts ni Miss Catherine, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais ko po muna magpasalamat, ipaabot ang aking pasasalamat, and I'm really grateful dahil lagi po kayo nakasubaybay sa ating mga updates. Thank you so much. At sa video po na inyong napapanood ay nagbabalik po si Miss Catherine para sa kanyang balik alindog dahil medyo isang buwan po niyang na-miss itong si Dr. Ivy, no, sa kanya pong sa kanyang mga session na ginagawa. Si Miss Catherine po is talagang sobra yung trust niya dito kay Miss Dr. Ivy, no? Talagang dito na talaga siya nagpapa-facial ng kanyang face. At lahat ng mga bagong mga kagamitan or bagong mga treatment ay si Miss Catherine Bernardo po ang sumusubo. Kaya pala napaka-stunning ng kanyang face, ano. Pero, eto na nga, kinatuwaan ng ilang mga netizen, ang mga ayuda from Hello Love Again, na si Miss Joy or si Miss Catherine mismo ang nag-post. On Instagram, Catherine Bernardo shared some photos from upcoming film after they arrived filming in Canada. The award-winning actress post includes photos of film director Cathy Garcia Sampana as well as Alden Richards' personal assistant Mama Ten. Catherine also shared picture of the cast and crew drinking and throwing parties. Catherine said in her caption, "Hello again Manila. Feeling extra grateful as I browsed through these photos while I was on my flight. Big shout out to the hardworking team behind hashtag Hello Love Again Canada Edition." So, in June, Alden Joros Gamboa and Jeffrey Tam were in Hong Kong to film the movie. In his post, Joros said Joy is here referring to Catherine's character, and the cast crew arrived in Canada late July to film the sequel of their Hello Love Goodbye, no? So, sa video po na inyong napanood, so, ito po yung ilan sa mga kaganapan na ipinost, pero kalaunan, binura din siya, no, na parang may pa-party ang Hello Love Again dito po sa Canada bago po sila umuwi ng Manila. And mapapansin po natin na medyo namumula na, no, itong si Mr. Alden Richards, medyo lasing na si Tisoy dahil talagang pulang-pula na siya, pero nananatili pa rin na same pa rin yung itsura ni Miss Catherine dun sa mga post na ito, na parang ito yung ganito talaga si Miss Catherine, katulad po nung shinare po nila sa interview ni Daniel Padilla, yung kanyang ex-boyfriend, na kapag daw umiinom si Mr. Daniel Padilla, si Catherine Bernardo nilalasing daw nito yung mga kainuman ni Mr. Daniel kasi gusto niya si Daniel ay umuwi na at tumigil na sa pag-inom para magpaalam na rin yung mga kainuman niya. And gusto ni, at isa sa mga karakter ni Miss Catherine, parang siya yung parang pumipigil at talagang make it a point na paglasing yung kasama niya, siya po ay hindi. So, ganito yung mga pangyayari. At napansin din po ng mga netizen sa mga post po ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang IG, wala po siyang nakitang mga selfie with Mr. Alden na napaka-imposibleng wala. Kung mapapansin niyo, puro kamay lang ni Alden Richards yan, tas mga pahaging, 'di ba? Na parang tila baga wala man lang silang selfie together ni Mr. Alden na tinatago nila ngayon sa baul. Kasi alam niyo po, katulad ng lagi kong sinasabi, isa sa mga major reason yan, kasi nga ayaw niya kasi na parang ang mapag-uusapan or parang makakarinig na naman sila ng mga salita na galing sa mga bashers na ginagawa lang nila ang lahat ng ito just for the movie. Tulad ng lagi kong sinasabi, they don't want to make the relationship stained by other mga bashers, yung mga nagsasabi na ginagawa lang nila ito just to promote for the movie, just to promote their upcoming film, 'di ba? So, yun yung ilan sa mga iniiwasan. Kaya 'di ba, kung mapapansin niyo, at syempre, if you're going to read between the lines, bakit hindi niya pinupost yung mga selfie? Diba? Kasi this is not really the best time and the right time for them na ipakita yung mga bagay na yun. Siguro po the best time is kapag tapos na ng movie at nagkaroon na ng result, diba? That's the time na mas marami pang ilalabas si Joy sa lahat ng mga paayuda niya, diba? Ang masaya lang ang lahat ng mga followers at ang lahat ng mga nagmamahal kay Catherine kasi talagang pinakita niya that she's having a good time kasama ng mga team ng HLA sa Canada.
So, kapag po kasi may mga nagtatanong, may mga bashers po kasi hindi lang sa Facebook, maging sa Twitter, bakit daw wala mga photos si Catherine at si Mr. Alden. That's the reason why behind those things, ano. And for that, and syempre naman, bago tayo magtapos, ay magbasa tayo ng ilan sa mga reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. So, unahin po natin ang mga komento ng ating po mga diehard, no, na nagmamahal kay Miss Catherine and Alden. Una na po dito si Ma'am Shifeli, I feel sad for inspiring Alden because he is being bashed for nonsense things like his skin tone. Remember that genetic factors play a role with him. The reason for his real skin tone, which is light, hindi ba may lahi siyang Danish? Also, there is also a possibility that sometimes he applies sun tanning lotion to darken his skin, which is very true. Katulad po ngayon sa pulang araw, medyo tan siya, diba? Nakakasawa ang mga childish basher who are fault finders. Nalilit na bagay ang ginagawang huge issue. We have better things to think about nowadays. For example, how to promote peace and love in the world. My advice to the bashers, learn to take the high roar and rise above so that you are blessed. True naman, 'di ba? Pero yun nga, parang sinasabi kasi ng ilan, parang may mga bashers talaga na masaya sila talaga sa ginagawa nila. At hindi lang yun ang mga bashers ngayon social dahil nababayaran na po sila. Pwede po silang maging tinatawag na mga yung detractors, yung mga demolition job na ginagawa po sa social media. Sabi ni Ma'am Daisy, hello Miss Star Eds, thank you for reading my comment again, but sorry, dami typo error. Nagmamadali sa typing, singit lang sa work for the love of God din. Naalala ko pinakamababa noon ng black screening, 34,000 or 40,000 up to 60,000 to 65,000. But depende sa kalaki ng sinihan, yun lalo na mataas ngayon ang presyo. Napascreening kami noon yung Barcelona. Ayun. So, ganun katindi, no? Grabe yung mga tao talaga. As in, biruin po ninyo, ang followers po ni Miss Catherine sa kanyang IG is almost 20 million. And she's one of the most followed, no, sa social media. Kasi 20 million, Instagram alone. Paano po sa Facebook? Sinama mo pa yun sa Facebook, sama mo pa yun sa Twitter, 'di ba? Sama mo pa yung sa Insta, sa kanya pong mga social media. Sobrang dami. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang dami nagpapa-black screening for Catherine. Sabi ni Ma'am Aida, INC manugang ko, di man nag-concert anak ko. 31 years silang married. Baka hindi nagka-problema siguro to. 31 years na silang married but sila pa din till now. Tiwalag na si Kat, tagal na. God bless Kat then more. Sabi naman ni Ma'am Dayan, wala na ata sa INC si Kat kaya nakapasok na siya sa Catholic Church. Yung pelikula niya noon ni DJ. Alam niyo po, as far as I remember, meron po akong isang article na nabasa na totoo pong INC si Miss Catherine at yung family niya. Tapos ngayon, parang nag-change na po sila ng kanila pong faith. Sa pagkakaalam ko po kasi, dinidisciple po siya ngayon ni Mr. Piolo Pascual na siya pong isa sa mga business partner niya dun sa kanya pong napakalaking Amara Resort, diba? Yun po yung aking nare-remember. Kasi I don't want to dig into that issue kasi hindi naman talaga dapat nagiging issue yan sa isang relasyon. Diba? Para sa akin And also, sabi ni Ma'am Anne Lamade, marami namang kinasal sa Catholic Church na mixed marriage, meaning they are not forcing their partner to convert but just stay with what religion they are affiliated. The key to their relationship is just to keep respect, is to respect the choice of their partner. Sana hindi lang nag-force si Dom na mag-convert si Bea. Nire-respeto lang sana niya kung anong meron si Bea dahil sa Catholic Church ang calling niya to be close to God. So sana he would love her for that. Kaysa mag-asawa siya ng babaeng wala man lang relationship sa Panginoon, mas mabuting close siya kay God. I agree with you, Ma'am. Pero katulad po ng sinabi ko sa inyo nung last update natin, 'di ba? Na hindi lang naman po yung relationship or faith nila yung naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. May mas malalim na dahilan. Sabi ni Miss Martel Aguilar, wala namang problema sa religion kung magkaiba. Hindi po sagabal ang reliyon. Nasa kanila na yon kung anong gagawin nila. Kung gusto talaga
nila ang isa't isa. Which is very true. Katulad ng sinabi ko, as I've said earlier, na hindi naman talaga dapat nagiging issue sa isang relasyon kung magkaiba kayo ng faith or magkaiba kayo ng paniniwala. Diba? What is really important about is meron kayong relationship sa Lord. Sabi Miss Ma'am Shiberji Pamposa, "Hi Ma'am Dars Eds again. Thank for the update. And hello to all Katden fans and followers, supporters of Ma'am Dars. Ma'am, si Miss Catherine INC. Nako, kung INC si Miss Catherine, mahirap yan kasi matindi ang INC Ma'am Dars. Pero kung INC si Miss Catherine, yung suot niyan sa Tuna Superbuds, hindi pwedeng ganun ang suot niya. Pero baka hindi na INC si Miss Catherine kasi matindi sila. Anyway, God bless everyone." Ayan. Ito naman po yung kanyang reaction patungkol dito. Kasi, hindi po kasi ako INC. So, I don't know what's the rules or what's the, kung ano po yung kanilang pinangahawakang mga bagay-bagay, no? Pero, yun nga, katulad ng sinabi ni Ma'am Shiberji na maaaring hindi pa pwede sa INC na ganun. Pero ayoko po kasing pag-usapan yung mga ganyang bagay. Kasi syempre baka may mga INC tayong mga followers or subscribers, diba, na matapakan natin at magkamali tayo dun sa mga sinasabi natin sa kanila. But anyways, wala naman pong masama kahit ano pa pong religion ng meron tayo. What is important here is you have your special relationship to the Lord. Sabi ni Mr. Renato Sayan, "As I've told you, Mr. Eds, the moment isinakay ni Alden, Catherine and Mama Ten sa airport, mini golf car. Doon alam ko business class sila. Sasakay magkaiba kasi ang gate sa boarding area ng business class sa economy class. And being experienced business class traveler, ito simple description. Sa seat ng business, meron doon para sa sinihan pang couple or lover seats. And because couple sila ni Kat and Alden. O, totoo nga, 'di ba? Totoo nga yung sinasabi po ng isang flight attendant at isa sa mga sinasabi po ng ilang mga showbiz insiders na hindi sila pagtatabihin sa business class kung hindi sila magjowa. O, totoo nga, 'di ba? So, ito yung experience mismo ni Mr. Renato Hosayan. So, which means na hindi man po nila aminin sa publiko, but yung mga lumalabas talaga, yun talaga yun. Because couple sila ni Kat and Alden, dun definitely upo silang dalawa. Yun ang pipiliin nilang dalawa. Kaya hindi na tayo magugulat kung magkatabi yung dalawa sa upuan. Ang kinagulat ko, nakalusot itong picture na to at obvious kung sinong kumuha ng picture, si Mama Ten. And thank you po sa Topota sa social media. Shout out to Mama Ten. Thank you sa effort. Ayan, thank you so much. Alam niyo po, kitang-kita naman natin yung support na binibigay ni Mama Ten for Alden eh. And si Mama Ten very silent lang naman talaga yan sa mga bagay-bagay tungkol kay Alden, pero makikita naman natin sa mga actions niya kung sino talaga yung gusto niya for Mr. Alden Richards dun sa kanyang alaga, 'di ba? So anyways, thank you po sa Renato Sayan sa inyo pong napakahusay na komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.